ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. It's nice to be back. Ito po si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? At of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. No? Kami po ay nag-retreat, no, yung aming annual clergy retreat sa Tagaytay po, no. Nung Lunes hanggang kahapon po. So thank you for all your prayers, no. At naging matagumpay po itong aming clergy retreat, no. Lang lahat ng mga kaparian po dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. Of course, wala yung ating isang co-host, no? Kahapon siya lang mag-isa. Solo flight, oh. Si Sister Son, no? I think nakikinig siya ngayon. Nasa Apo Religious Store siya. Opo. Okay, of course, nandito pa rin po yung ating Friday kabarkadahan, no? Si Sister Daisy. Bumati ka muna, Sister Daisy. Salamat po. Welcome back po, Among. Our Thank you. prayers were with you all the while. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay muli bumabati sa inyo. Friday na naman. Thank God it's Friday. At sana po samahan po ninyo kami ng isang oras ng mga chikahan natin. At saka, nga po pala, ako po ay nagbibigay nagpapaabot ng condolences po sa pamilya ni Engineer Damian Ramos po. Yung sa Hillmarks na madalas po tumutulong po palagi sa simbahan si Engineer, si Kong Dami, ang tawag ko sa kanya. At yun din pong kapatid ni Father Deo na pumanaw din. Condolence po sa pamilya niya. Yung libing po kahapon. At saka si Sister Rosie Pinpin Mendoza na namatay sa linggo po ata ang libing niya. Yun po. Mamaya rin may announce ako yung isang namatay na ating volunteer sa Men of Light, no? Of course, bumatoy ka muna sa ating mga tagapakinig, Karen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Karen na taga Santa Rita. Samahan niyo po kami ngayong gabi sa ating Barkadahan kay Kristo Friday episode. Yes. Yung sinasabi kong napaka-sipag na isang very active na volunteer ng Men of Light, si Engineer Eloy Antonio. Ang parang assistant manager ng Angeles Electric Corporation. Doon kay Father Apong Ambo. Mga 52 yata, 53. Hindi ko alam. I am not very sure, no? Pero, siya, napaka-active, no? Actually, gusto niyang pagka nag-retire siya, talaga magpo-full-time daw, no? And of course, yung wife niya ay as an accountant, no, bookkeeper, no, diyan sa Apo Mabakalulu at saka sa Holy Rosary naka-involved, no. Nagkwentuhan nga kami kaya kahapon ni Bishop Pambo because very close din sila kay Bishop Pambo, of course, dahil sa Men of Light, no. Dalawa nga po yung close kay Bishop Ambo na nawala nga, si Kuya Kaloy at saka yung pala si Engineer, no? Si Engineer Eloy. At isa siya sa mga tumutulong din sa atin, no? Kung minsan pag may problema akong regarding yung mga electrical concerns sa Archdiocese, siyang tinatawagan ko. So aside from being a volunteer dyan sa yung Men of Light, siya, kung minsan on-call, no? Pagka may mga sunod-sunod po sila, Father. That's si right, Engineer Ramos din po, talagang tumutulong din sa simbahan. Ang dami pong napagawang mga buildings, sa mga, yung housing project sa Betis. Tapos kay Father Homer, yung Cursillo House sa Mexico, at saka ngayon po yung pinagagawa ni Father Homer. Halos siya po ang tumutulong, si Engineer Ramos. Bigla nga po kami. Biglang namatay. Kaya nga ito nga sa ating sa Men of Light, no, ang dami ng mga namatay na mga naka-involved dyan, no. Si Brother Willie Suarez. Ay, oo nga po. Last year. And of course, kanilang yung director nila, si Marilu Diaz. Marilu, si Direk. Kaya
Oo, nakakalungkot na balita pero of course these are hard realities na sabi Opo. nga no. Tamang-tama sa ating gospel yan, oo no? nga. Talagang kung minsan hindi mo alam, di ba? Or you don't know when the time will Yung come. oras o kaya panahon, no? Opo, opo. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga text line numbers, ang ating ang ating hotline number. Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0906-445-3177. 0906-445-3177. At sa atin namang text line number sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738, at sa Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya yung inyo pong full address. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. 0927-891-0966. And once registered po, ay makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no? Buhat po sa ating Panginoon. Napakaganda mga mensahe po yan. At kung may mga prayer request kayo, mga intensyon, no? O kaya pasasalamat, ipadala lang po sa ating Globe number na yan, yung 0927-891-0966. At isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Apo. So, sa atin naman pong mga gustong manood o makita kami sa kanilang mga computers, simply type www.ustream.tv ustream.tv at i-type ninyo ng tuloy-tuloy yung Bright FM 919. Bright FM 919. And of course, yung ating Facebook account, Opo. Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, no? Bumisita po kayo sa ating FB account at of course, pwede nyo pong ipakinggan yung ating mga past episodes, no? Nandyan po yan, no? And of course, yung ating counseling line pala, 0922-831-5967. No? Ulitin ko po, 0922-831-5967. Okay? Handa na ba tayo? Okay. Babasahin po sa atin ni Sister Karen ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A reading from the Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building. On the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day of the Son of Man is revealed. On that day, a person who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them. And likewise, a person in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Sister Daisy, baka Napakalalim po ng yung insight ng ni siya mo. malalim po. Pero ako, ganito pong insight na nakuha ko dyan, meron talagang good and evil. And pagdating ng panahon talaga sa second coming ni Jesus, isa-separate nga yung good sa evil. Meron, di ba, yung dalawa daw na nakahiga, dalawa na may matitira, mayroong isang kukunin, ganun. So it's just like telling na talagang at the end, we should always, kahit ngayon pa lang, being ready at any time, be vigilant, para tayo yung uuwi sa langit. Hindi tayo yung kakainin ng vulture. What is of earth is of earth, what is above is of above, no? Yun. So, doon tayo manatili. Doon sa kung sino yung sasama sa Panginoon at uuwi. Para hindi tayo kainin ng vulture. Ano po ba yung vultures? Ano? Buitre. Buitre, no? O yun, no? Yung symbolism ng... de Rapina. Oh, yun ang symbolism siguro ng... Carnivorous yan. Opo. Yun po ang aking insight for today. Yeah, okay. Being ready. Sir Karen? Sa akin naman, naisip ko po, discernment. Yung tungkol sa discernment, yung gospel. Nakikita natin, yung nakikita mo, may signs na, pero hindi mo pa alam kung Hindi mo ano. pa alam. Mhm. Yung sabi niya, di ba, up to the day that Noah was entering the ark, may mga taong kung ano-ano pa yung, parang Oo. going on as if business as usual. Oo, tama. Tayo ba, pag second coming na, ready tayo? Mhm. So, ano nga ba? Alam ba natin when we see the signs? And this does not only mean para sa second coming. Yung Ngayon pa lang, signs. ano? Dapat Opo, ready kasi ka kung na. minsan nakikita natin, good and bad, Mhm. nagbubulag-bulagan ba tayo? Oo. O yun pa rin ba yung iniisip mo? Hindi, kung ano-anong rationalizations natin minsan gumagawa tayo ng mga dahilan para, kasi kung minsan kung ano yung convenient para sa atin, yun yung susundan Yun ang natin, pero susunod. alam natin na hindi naman pala tama. Yung comfort zones natin, ano? Oo, So kulang. discernment yung pagtingin sa mga senyales. Oo. Kung nandyan na yung mga senyales, wala pa Saan rin ka ba? tayong Kanino ka ba talaga? maniniwala ka ba o hindi? Oo. Oo, no? So, ito nga. Oo, yung ano, saan ka? No? Kaya nga yung mga pinag-uusapan nating namatay kanina, no? Opo. Who would ever expect, no? Yun nga po, Oo nga. Mm-mm. Ito nga si Engineer Eloy, no? Mhm. Yan, papunta yata ng La Union, if I'm not mistaken. Yun nga, sa Mhm. vehicular accident ang Mhm. hindi man namatay yata yung mga kasama niya, siya lang. Oo, parang ganun, no? Opo. Sometimes, accident. sabi nga ni Bishop Ambo yung nabigla siya, no? Nabigla din si Bishop Ambo. Lahat kami, yung mga may kakilala sa kanya. Opo. I meant to say, you can not, make sense out of it. No? Yung bang, Why? ang bait-bait, very active. Naku, lahat nata ng, talagang katangian ng isang napaka-aktibong laiko, no? Napakadunong dahil talagang ginroom siya, no? Para maging isang manager talaga dyan sa Angeles Electric. Yun nga, napakasipag, napaka-active. Charitable. Oo, very charitable. Lahat na talaga. Pero, yun nga, no? Kung minsan I think this is part of our, the mystery of life, no? Yung bang, kung minsan biglaan, di ba? Ganon din po si engineer din. Engineer din, ha? Opo, si Engineer Damian Ramos ng Oo. Hillmarks Construction. Ang dami po niyang naitulong sa mga projects ni Father Homer at ng iba pang mga projects din na hindi man pinagsasabi pero siya ang behind that, mga construction. At among once nagkita po kami kasi close friends sila ng brother-in-law ko, makaklase sila sa high school. Kilala niya kami ni Danny. Tapos sabi ko, kung Dami ang tawag namin sa kanya, Kuyang Dami, pag mangangailangan kami ng tulong sa Catechetical Commission, sabi ko, pwede ba mo kami tulungan? Oo, sabi niya, basta puntahan mo lang ako, bibigyan ko sa yung cheque. Sabi niya. Binigay pa, binigay niya sa akin yung calling card niya, talagang direkto sa kanya. Sige, sabi ko, titignan ko kung anong maganda ang pwede mong itulong. Ay, namatay na siya. Oo, kaya nga, no? Sayang. Kaya talagang, I think, darating yan. Pero yun nga, hindi nga natin alam kung we least expect. kailan. Yun nga, yung the need to really prepare ourselves, no? Ito nga, I think, dalawa yung na-mention niya dito,
yung nangyari kay Noah. Yung the great flood, alam natin ito, di ba? Yung talagang linubog ng Diyos ang the whole the whole earth, no? Bago nangyari po yun, Father, ayaw maniwala ng iba eh. Oo nga. Yun, So, di ba, yung they- naiwan. Sabi Kinain nga ng dito, vulture. they ate, they drank, they get Oh, married, yun na no? nga eh. Ganun, Parang okay. yung kasabihan na, di ba, yung let's eat and drink and be, Be merry, Oo. for tomorrow. O yun na nga eh. Di ba? We shall die. O yun na nga. In heaven, there is no beer. Parang yung wala ka ng pakialam. Oh, yun, Ganyan, oo. di ba? Totoo So, nga yun eh. hindi Complacency. mo, hindi mo iniisip kung saan pa tutungo yung buhay mo, no? Opo. Basta, sige, iinom ka, kakain ka. Bahala na. Oo nga. Yung masyadong attachment mo sa makamundong bagay, mga vices, ano? Yung iba yung naririnig ko, mamamatay tayong lahat. Oo, Yan. kailangan Papunta naman lahat siya. tayo dyan. Oo, Ganyan. yung mga tipong So, ganyan, ibig no? sabihin, wala na tayong pakialam. Oo, yun na nga Oo. eh. No, yung complacent masyado. No? And I think ito nga nangyari sa mga tao during the time of Noah. And of course, Kay Lot. itong yung kay Lot, ito, alam din natin ito. Oo, Ganon din. They ate, they drank. Mm-hmm. They bought, they sold, no? Maganda naman itong mga activities na ito. Hindi naman masama, kaya lang kung minsan kailangan yun nga, no? Itong ang lahat mang ginagawa mong ito yan, no? Paghahanda, no? Kasi I think living each day to the fullest, no? It's the best way. The best, yun nga. Ito nga ang nangyari kay Lot, no? Alam natin itong Sodom and Gomorrah, di ba? Opo. Lumingon pa yung asawa niya at in-instruct na nga na wag lilingon. Ano ba itong asupre at saka Sulfur. Sulfur. yung apoy, di ba? Apoy, opo. Mm-mm. Ang ganda ng pagkano niyan sa Son of God. Ang ganda ng pagkapakita sa Son of God. Talagang yung mga fire, yung asupre nga ganyan. Oo. Tapos tumatakbo yung mga tao. Lumingon pa yung asawa ni Lot. That's right. Oh. May naalala kong story dito, yung there was this young man daw, nagpunta sa isang pare. Sabi niya, Father, gusto ko pong i-offer yung my last day here on earth, sabi niya, sa Panginoon. No? Yung pinakahuling araw ko, gusto kong i-offer sa Panginoon. Maganda yan, sabi ng pare. No? Pero ang problema ko po, Father, sabi niya, hindi ko po alam yung last day ko dito sa mundong ito. Oo. Diba? So, Sabi ng pare, simple lang yan. Dahil hindi mo alam yung last day mo dito sa mundong ito. Sabi niya, you regard every day as your last day. Live it to the fullest. So, kung anumang araw na darating yan, yung last day mo, dahil hindi mo alam, at least, sabi niya. Which makes sense, totoo diba? po yun. Oo. Totoo yun. Because we'll never know. Kaya nga, ang araw-araw nating buhay talagang paghahanda, no? Opo. Hindi po ba meron ewan ko kung sino yung famous na nagsabi na live each day as if it were the last. Oo. Diba? May ganon. That's true. Parang Isulit yung pagka mo na. nagmimisa kami pare, alam mo yung prayer sa usually sa mga malalaki simbahan Sa meron Eucharistic prayer. it's a prayer before we celebrate the Mass. Opo. Doon sa sacristy. Parang sabi niya, celebrate this Mass as if it It were is the your last. first Mass. Oo, nakita ko na nga. Sabi niya, meron yan. your last Mass and your only Mass. Parang ganyan, no? Opo. So parang i-celebrate mo itong misang ito, parang iyang pinakauna ito, pinakahuling ito, at ito lang ang misa mo. Oo, yun na nga. Kaya ibongga mo na, no? Give it your all. Oo, Ah, you parang give ganyan, it your ganyan, best. diba? Oo, kasi yun na nga, no? Pero if you do that every day, hindi ang ganda. Kaya nga siguro, hindi natin alam yung last day dahil nga, Opo. ito nga sa gospel, di ba? We may fall into that, tendency of being complacent. Yung bang Opo. happy-go-lucky, wala Opo. tayong pakialam, yung ganyan, no? Opo. Baka we will be caught off guard, sabi nga, no? At ito nga, so, since we don't know, yun nga, yung everyday, pagsikapan natin. Hindi ba kasabihan ito na kung ano man yung mabuting gagawin mo ngayon, Gawin mo na. gawin mo na. Just do it, no? Diba? Ano ba yung kantang yon? Yung, Minsan. yung parang ganyan. Ay, oo. Diba, minsan lang tayo dadaan dito sa mundong ito. Kasi totoo naman yan, hindi na babalik ang opportunity kaya yung time. Diba? Opo. At saka yung, di ba, yung poem na The Journey, I shall not pass this way again. Di ba? Ang haba nun pero ang ganda ibig sabihin, kung anong pwede mong gawing mabuti ngayon, gawin mo na. It may never come again. Sabi nga, the only thing that never comes back is time.
That's right. Mm. And hindi naman tayo, I think you will agree with me, hindi naman tayo mauubusan ng mga magagandang bagay na Opo. gagawin natin every Every day day. of our Totoo lives. po yun, Father. Totoo yun. Diba? No? At saka ang pinaka-best way daw to have a peaceful death is to keep doing each day and spending each day to the best that you can. Kasi yun daw, kasi pag meron kang hindi ginagawang parang, ay, kulang pa, sandali, wag muna. Pero pag yung mga ginagawa mo everyday, talagang best mo na, you always end up each day happy. And the next time you do it, it will be better. Better, totoo yun, di ba? Yan, Practice makes perfect. So wala tayong wala tayong dahilan na totoo naman yan pagka kung ang isang araw lumipas na wala kang ginawang maganda o Oo. makahulugan, 'di ba? Parang Para empty, sa Father, ibang no? tao, 'di ba? Yung parang it's a wasted day. Wasted day. Diba, O, sinabi parang, ni Father. Ganun ako feeling ko nga. Oo. And you'll never know. Kasi yun nga, that is I believe a form of being off guard, no? Opo. Kung wala kang ginagawa diyan. And usually lahat naman tayo kung minsan I think this is part of having, as they say, yung mga regrets sa buhay, no? Yung sana nung Yun, mga sana. mga bata-bata ako, kaya sana Ginawa ko. nung ginawa ko na Sayang. ganun. Ay, dyan Diba? po magsisimula yung bitterness. Oo, yung mga sayang-sayang, Oo. Oo. Kaya, di ba sabi Tapos na nila, yun buti pang nagkamali ka sa ginagawa mo. Mm-mm. Kasi pag nagkamali ka, ay, mali. Pwede mong kaya ulitin. nga. Kaysa yung hindi mo ginawa. Kasi yun yung forever mong itatanong, what yun na if, nga. what if, Oo, what if? totoo yun, no? Ah, Kaya yung kung present sana. talaga ang importante palagi, no? Tapos na Yeah. yung past, yung future wala pa, so yung present ang ayusin So, mo. you do your best ngayon, kasalukuyan. Of Kasalukuyan. course, ito rin ay ang the best na talagang paghahanda sa atin, di ba? Opo. Yung future mo, I think, and this is, I think, very true, no? Parang assured na yung ating future. Kung yung everyday, yung the here and now, ay ginagawa na natin yung makakaya natin. Makakaya natin. Oo. Opo. Ako nga po, Father, pagkamulat pa lang ng mata ko, pag the first, nang nagising yung isip ko, kung sinasabi sa Panginoon, Father, oh, go ahead, Lord, make my day. Yung will, let your will be done. Ganun na lang palagi ko sinasabi. Para sigurado ka na yung gagawin mo buong maghapon, talagang the will of God ang gagawin mo. So, yun nga, when we hear of, people, ang lakas-lakas at they are at the prime of their lives, as they say, tapos yung mababalita mo naman, aksidente. Oo, wala na pala. O kaya, Atake, yun nga, stroke. nagkasakit or something like that, no? Ito'y, isang katotohanan, no? Death is really a sure possibility, as they say. Opo. No? Hindi lang natin alam, pero yun nga Sabi, napakahirap talaga kung pwede lang sana, Father, no, na meron lahat tayong expiration date na, na nakalagay sa atin, nakatatak, Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang. Pero hindi, you'll never know, di ba? Naku, may kakilala ako. Siguro kasama ako doon, baka magka-cramming ako. Oo nga, no? Oo. Pero alam nyo, ako hindi ko lang i-mention, no? Tinaningan siya. Yun, Actually, oo. namatay na. No, namatay na. Opo. Tinaningan siya. Pero, ang niya, ang ganda ng attitude, no? Nagpapasalamat siya sa Panginoon na may taning ang buhay niya. Kasi at least, more or less, alam na niya. Yun. Mga ganyan, di ba? That's the grace of God. Oo. Sabi niya, alam mo among, eventually namatay rin siya, no? Alam mo among, sabi niya, kasi yung iba, siyempre, malulungkot, talagang madidepress na pag sabi ng doktor 3 buwan ka na lang. Kainin mo na yung gusto mong kainin. Yung mga ganyan, no? Puntahan mo na yung gusto mong puntahan. Actually, sa Amerika siya. So, sabi ng doktor, umuwi ka na sa Pilipinas and then just enjoy, no? Yung mga nalalabi mo mga buwan, no? Actually, 3 or 4 months siyang tinaningan. Pero, I think, she went beyond 6 months. So, pero at least, di ba, those months, no? Kasi nakakausap ko siya doon sa Amerika. Bago siya umuwi rito, no? But I saw her a couple of times before she died. Yun ang isang nasabi niya sa akin, nagpapasalamat ako
I'm really very happy, sabi niya. I thank God na at least alam ko na yung buhay ko na, di ba? More or less, di ba? Parang nagpapasalamat siya kasi parang binigyan pa rin ng Panginoon na panahon na paghahanda. No? Yung mga sigurong pwede pang, yun nga, yung sabi ni Karen, ituwid, no? Purification. Parang yung magka-cramming ka. Cramming. Ako yun. Oo, no? Mga last minute, ano? Diba? Cramming. Baka hihingi pa ako ng extension. Oo. Nasabi mo yung extension. Meron po akong tita. Yeah. So, ano na siya, nasa hospital na, no? Tapos, ano nga, yung parang mamamatay na siya. Minsan daw narinig nila siya. Humingi siya ng extension, nagdadasal. Humingi po ng extension. Aba, Talaga. na ano po siya, Father? Granted, nabigyan pa siya ng 2 more Prayers years. granted. Opo, Aba, 2 more talaga years. naman. Naririnig daw sa kanyang pagdadasal ng mga anak niya. Talaga. Kaya, dinan niyo ko pa po, Oo. extension. At ang banwa. Ba, binigyan siya ng 2 years. Pwede pala yun. I will remember that. Natawa kami. Talagang punong-puno, very fruitful naman. Talagang sinulit na niya yung 2 years niya. Nako, Ayun naalala mo ko yun? naman yung uncle ko. Related din po, parang ganun yung tema. Oo. Namatay na to last year. Nung nalaman ng mga pinsan ko na may 1 year na lang siya, cancer po kasi yung kinamatay ng uncle ko. Hindi daw nila alam kung paano sasabihin sa kanya. Oo. So, slowly, sinabi nila. Yung mga nagsasabi, umiiyak na. Yung uncle ko, siya yung, hindi, teka muna, sabi daw niya, ba't kayo iiyak? Ayaw niyo yan? May 1 taon pa tayo to put things in order. And true enough, He made the most out of it. Ay, yung galing, 1 year ano? na yon, Oo. yung ginawa niya lahat na lahat ng affairs niya in order. Kasi may ano po yan eh. Siya yung sa Green and Grow, yung mga orchids. Sa Plala yon, taga Oo. Santa Rita. Pero Sa Plala. sa Laguna sila nakatira, sa Los Baños. Yeah. So yung business affairs, okay na. Yung personal affairs, inayos niya. Tapos yun, yung constantly nagdadasal, nagko-communion. Oo, no? Enough time, ano? Sarap Opo. nung ganon. Yun nga parang in a way, di ba? Opo. Medyo blessing din yun sa'yo kung yun nga, may taning Kung ka alam na, mo. at least more or less, no? Opo. Mga estimate lang naman yan, wala Opo. talagang ano, no? Pero more or less, ayun nga, yung siguro nga, pwede kang, look at it in a different perspective, no? See it as, I think, yun nga, yung, well, God is giving you, at least parang time na talagang, alam mo na ituwid mo na, o kaya kailang ayusin mo yung buhay mo, something like that, no? Totoo yun. Kung may mga gusot-gusot dyan, no? And we have to look at it, I think, yun nga, from a very positive point of view, no? Opo. Look at it, of course, in the eyes of faith, no? Kasi nga, yun nga, well, we'll never know. Kung minsan nga, yun nga, yung hindi mo ine-expect ang mamamatay, no? Kahapon nga nung binalita, no? Nung 2 days o 3 days ago, binalita nga yung kay Engineer Eloy, no? Sabi nga yung iba yung ata mga mababait ang yung mga kinukuha ni Lord. Baka naman kasi mission accomplished. Mission na po siya. accomplished. Kung Oo, may tama quota. yun. Oo. And that's Baka true. I think, over-quota na Oo, siya. na-reach na yung quota. I think that's true. Ako naman, pagka talagang nakahanda na tayo, siguro doon tayo tatawagin ng Panginoon. diba? Opo, mararamdaman mo naman yata kasi ako sa experience ko po, That's Father, right. yung asawa ko nga, no, na matagal siyang nagkasakit. Pero yung the last months na we were together, kami lang dalawa sa bahay, yun yata ang pinaka-sweetest moments namin sa buhay po namin mag-asawa. That's right. Kasi talagang nag-unload kami, nag-open siya, nagremedyo and everything. Yung bang we were both winners in the end ng storya namin. That's true. Nakabawi siya. And his last words talaga yun, yung "Your will be done, Lord." Yeah. Yun ang kanyang last words. Handang-handa siya and he had a peaceful death talaga. I won't get tired sharing this kasi nakita ko eh. Nakita ko. It was your experience. Opo. Hindi malungkot, hindi Yung magaan. nananalo palagi yung mga sumusunod sa Diyos. Yun, doon ko nakita sa kanya. Okay, at pagpapatuloy natin itong mensahe ng ating ebanghelyong ito. No? Of course, sa ating mga texters, no, for our second i-text lang po yung ating mga insights or reflections, no?
tungkol po dito sa ating pinag-uusapan, ang pagdating ng Panginoon. Ako minsan lahat tayo naman wala tayong idea kung kailan, no? But are we really prepared, no? What are we doing, no? Ano ho ba yung ating mga paghahandang ginagawa sa ating buhay, no? Siguro ngayon pa lang isip-isipin natin, no? Of course, very near na yung Advent season, no? This is actually a preparation dito sa panahon ng Adviento, no? I-text lang po yung ating mga karanasan o ating mga insights po, no? At mamaya ay babasahin po natin sa ating second segment. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. My liberty, take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own, other thine was the gift. I all resign, do thou direct and govern all and sway, do what thou wilt command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow, these make me rich, all else will I forgo. Do thou direct and govern all and sway, do what thou wilt command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow, please make me rich, all else will I forgo. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin ang napaka halagang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, no? It's all about itong the coming of the day of the Son of Man, yan, no? Kung minsan talagang nagiging complacent tayo, hindi tayo naghahanda. We just go on with our daily activities without minding, no? Ito pong the need for us to prepare, no? Dito sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. And sure enough, sa ating karanasan po, ang kamatayan talaga ay hindi natin mape-predict yan, no? Kung minsan may mga estimate lang, pero at kung minsan nga, no? Maging masaya na tayo kung may estimate pa tayo, no? At least makakapag-remedyo pa tayo, pwede nating ayusin ang mga buhay natin, no? Pero ang importante po talaga ay really living each day to the fullest, because we'll never know, although it's really a sure possibility, no, na darating po itong araw ng Diyos sa ating buhay, no? Okay, may mga texters yata tayo, no? Yes. Sige. From Karen. 4780,
Among, good evening po sa inyong lahat. Sana po isama nyo sa special intention ang aking anak na matuloy siya papuntang Taiwan. Ipagkaloob po sana ng Panginoon ang aming pangarap na matupad. Amen. Yan. Ang Panginoon ang gagabay sa amin. Salamat po, Amo. Yan. Amen. Amen. Basta't kalooban po ng Panginoon at maganda yung intention ng inyong anak, no, na tulungan kayo, tulungan ng pamilya, no? Anything that will really, be beneficial, no, yung nakakabuti sa atin po. Alam niyo, hindi maramot ang Diyos, no? Siguradong kung ito'y naayon sa kanyang kalooban at makakatulong at magpakapagbigay ng benepisyo po sa pamilya ninyo, no? He will make a way. At sigurado pong ang importante ay continue trusting at pagpatuloy po yung pananalangin, no? Kung hindi man ngayon, well, in God's time. In His time. Yeah, in God's time. Okay, thank you po. Another one from 2272, si James to. Oh, Si James. Kuryado ko na yung number Wow. niya. Kikinig pala si God's- James. Ay, opo. Kahit nasa site yan. Ay, ganun. Talag Kahit ka? nasa field yan, nakikinig Wow. pag Oh, oras. hello, James. Thank you, James. God's judgment is good news for those who are ready to meet Him. Their reward is God Himself, the source and author of all that is good, beauty, love, and everlasting life. Maya pabengi po, mga kabarkadahan kay Kristo. James. Si James niya. Hi, James. It's a happy moment, sabi nga, Oo. no? For one who believes. Yes. Paghanda ka daw Ang kamatayan, di ba? Minsan marami talagang natatakot, no? Ayan, harapin itong katotohanan ng kamatayan. Pero, yun nga, no? For one who believes at saka medyo alam mo naman yung estado ng buhay mo. Kuminsan yung takot na yan sa kamatayan, nanggagaling dun sa hindi mo paghahanda. Dahil hindi ka handa. Nakahanda. Yun No? na, di po ba, Father, sa catechesis naman, may sinasabi na dalawang uri daw po ng judgment, Father, di po ba? Yung Yes. particular judgment at saka yung last judgment nga. Yung particular judgment, yung pagkamatay mo, yun, you will be judged. At yung last judgment, yung sama-sama na the good and the bad will be separated. Sabay-sabay tayo magre-resurrect body and Yan. soul. Yun ang maganda. Actually, yan ang Glorified body. isang dyan sa ating ebanghelyo. No, mamaya babanggitin ko yan, yung sinabi mo Opo. about it. Okay, ito ay quotation lang from 0716. Sabi niya, strong person doesn't stand in the battle of life. He kneels down and pray. Wow. He Tama never naman. quits, but he surrenders everything to the will of God and to God alone. Yeah, thank God it's Friday. Happy TGI. Friday payday. Barka Ano ba ngayon? 14? Oh, 14 payday payday ngayon. nga. Kaya masaya ang mga tao ngayon. Ha? Oo, May no? payday. Pero ito, surrendering everything, no, to the will of God and to God alone. No? I think that's Totoo. very true, no? Oh, that's true. Tsaka we draw strength hindi lang dahil nakatayo tayo dahil daw nakaluhod at nagdarasal tayo. Yun. So keep on praying, no? Opo. Diyan tayo may lakas sa Hindi ating ka buhay. nag-iisa. Ayan. Okay, at ipagpapatuloy natin itong sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, no? Yung nasabi nga ni Sister Daisy kanina, gusto kong Sige i-expound natin ito. Opo. Kasi sabi ng ating Panginoon dito, yung pinakahuli, ha? Opo. Sabi niya, I tell you, in that night, there will be two in one bed. One will be taken and the other left. Opo. And then there will be two women grinding together. One will be taken and the other left. No? And they said to him, where, Lord? He said to them, where the body is, there the eagles or vulture will be gathered together. Yung isa maiiwan, yung isa makukuha. Yun ang sabi na yung isang interpretation nun is yung individually darating sa atin yung particular judgment, no? Individual judgment. Kanya-kanya yung ating panahon, parang ganyan, no? Opo. So yun ang isang interpretation nun. Kaya yung isa may iwan kasi hindi pa panahon Hindi nun. pa panahon. Kaya yung tayo kukunin naiwan. ng Panginoon, hindi naman lahat ay kukunin, no? Oo.
Opo. Yun ang isang interpretation doon, no? Yung particular judge. Because death can come, and this is very true, no? Opo. Individually naman yung parang yung the day of the Lord, no? Yung day of the Lord sa iyo, sa akin, kay Karen, iba-iba yung day na yon kung kailan. Opo. 'Di ba? Totoo naman 'yan eh. Opo. Kaya nga one will be taken away, one will be left, no? Yung pala yun. Yun dito. Kaya nga ang isang insight ko rito dahil individual. Opo. Kasi kung minsan may tendency tayo na, hindi ba? Ito nangyayari sa pagka nagsisimba Opo. Sabi nung tatay, sige, ipasimba mo na lang ako. Sounds familiar. Yung bang parang pinapasa mo yung... Isimba mo na lang ako. Oo, isimba mo na lang ako. Kaya, uy, ka na walang gumawa ito para sa akin. Oo. Alam niyo po yung masasagip, no? Maliligtas. Yung gumawa. Hindi yung... Dahil parang, ano ba yon? Yung parang... Walang substitute. babayaran. Yung bang... Tinutubos. Pinapasa mo yung personal accountability mo, yung Dun sa isang duty mo, tao. yung mga ganyan, di ba? Ano yun? Diba? O kung yung minsan mga grasya ganyan- mo, pinapagawa mo sa iba. Oo. Di yung gumawa, yun ang may grasya. Hindi ikaw. Kaya nga, yung dapat mong gawin, huwag mong para bang ililipat Opo. sa iba. Oo. Kasi yun nga, there will be talagang totoo naman at the end of our life, individually, personally, darating sa atin yung araw na yon. Opo. So, hindi mo pwedeng parang ipasa yung dapat mong gawin Yung ba parang ibang nag-ani, ibang nagtanim, ibang mamumupo ay mag-aani. Ang pangit nun. Ikaw ang nagtanim, ibang nag-aani, ganun ba yun? Dapat spiritual, Oo, pwede parang ba yun? pinapasa ba parang yung makamundong paraan. Oo. Although, hindi ba nung I think November 2 ito, yung the idea All Souls. yung the doctrine of purgatory, no? Yung Opo, gagawin opo. natin, kasi wala nang magagawa yun Opo. So, Opo. tayo Diba? ang magdadasal. So, tayo ang tutulong sa kanila, yun. di ba? Because pagka nandun na tayo sa kabilang buhay, ayan, nasa purgatorio nga tayo, medyo wala na tayong, we cannot, of course, no, go back and repair everything that, lalong-lalo na yung nga sabi ko doon sa umili ko, yung temporal punishment. Yung mga bagay na dapat accountable ka, responsible ka. Kaya sinabi nung pare, ito gawin mo. Bilang reparation mo dito sa mga kasalanan mo. Hindi mo naman ginawa. That's temporal punishment Yun you're still held accountable for that. No? So, kung nandun ka na sa kabilang buhay, wala ka ng katawan. magagawa dun Opo, wala Kaya ka nga ng katawan nagpapatulong yung mga, Opo. no? And lead those souls into heaven, no? So, especially those who... most thy mercy. yan parang pinapagdasal natin. Opo. Pero dito, habang nabubuhay tayo, wag mong gawin yung na parang yung iba ang gagawa para sa yung kaligtasan. Oo nga, no? Di ba? Iba tutubos. Iba yun kasi iba yung pinagdadasal mo as an intermediary. Yeah. Oo. Iba yung Nandyan ka pa. Gawin mo na. obligasyon mo Correct. Oo. Ibang tutubos sa kasalanan mo. Parang pangit. hindi magandang Insincere. tingnan. Hindi Tsaka, sincere. it does not work that way. Opo. You have to earn. Diba? You earn the mercy through your effort. Kaya nga yung isang kwento nga na, yun nga, sabi nung, kasi ang nagsisimba yung mga anak, Opo. at saka yung nanay, na-aksidente lahat daw. Sabi ni St. Peter, okay mga bata, sige, pasok ka na kayo, ha? Ikaw na nanay, sige, pasok ka na. Di, sumasama daw yung lalaki. Sabi ni, St. Peter. What do you think? Na papasok ka rin? Bakit po? Silang nagsimba Sila yung nanalangin para sa'yo. you never, exerted action. any effort. Effort. Parang ganon, no? Yung, I think that is, something that we have to think about, di ba? Opo. Huwag po nating parang ipagagawa yung ating responsibilidad o kaya yung our sense of accountability na parang papagawa mo at ikaw ang magme-merit nun. Opo. Diba? Ano yun hindi justice. It doesn't work that way. It's unfair. Parang bang, gawin mo nga itong magandang, yung act of charity, act of kindness. No? Para sa akin yan, Para ha? sa akin. Para politika. Diba?
babayaran ibang mo. gagawa. Yung Oo. mangyayari doon, Babayaran mo. Oo. In whatever way. Eh di kung sino na lang yung mayaman, sila Oo. na lang yung Kaya nga. maililigtas. Makamundong ano nga yun makamundong way, makamundong paraan. No, Oo. yung pagiging tuso. Ewan ko pa paano Sabi nga tawag doon sa isang reflection namin during, yun nga, yung nung pinag-usapan nga namin ito sa theology, yung eschatology. We are really, we have been saved by the blood of Christ, and that's very true. But there is a need for us to act as saved. Oo nga. No? Parang kailangan patunayan mo talagang linigtas ka ng ating Panginoon. Ayun na nga po, di po ba, tatanungin ka, when I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, di ba, nung tinanong siya, what did I do to you, Lord? Yeah, Nandun, sin-specify ni God, ang mga corporal works of mercy. Kaya nga itong nasusulat dito sa ating ebanghelyo ngayon, no? Let's try to think about this, no? Because yun nga, sabi nga ng ating ebanghelyo, in that night, no? Yan, ang isa'y makukuha. At baka ikaw yan, kapatid, no? Ikaw ang unang kukunin ni Lord, no? Kaya nga, ewan ko. Sabi, pag mabait ka daw, ikaw ang unang kukunin. Pero I think Kaya naman, no? nagpapakabait na ako I think naman, no? si Lord. View it in a very positive way. Yun nga, yung nakahanda ka na. Because lahat naman tayo patutungo dyan. Nasabi po niyo yung nakahanda. Kasi di po ba, nagturo po ako ng Christian doctrines, yung Apostles' Creed. Sa kakagawa ko ng module, parang nag-sync sa akin na ang death is not something to fear. Yes, Yung, that's true. yung how it is, kung dapat pa nga, expect mo na yan para makita mo na si God. Habang gumagawa po ako ng module, Father, nahihilo ko, parang signs of stroke or something like that. So, instead of being afraid po, sabi ko, yes, eto na. So, ginawa ko po, nagsandal ako doon sa paborito kong upuan sa may altar. I sat down and I wear a smile. Para pag kinuha ko ni Lord, maganda ako, sabi ko. I was so happy, Lord. Nagpahinga ako, nakatulog ako. Pagising ko, wala na yung hilo ko. I felt strong again. Sabi ko, kala ko makikita ko na si Lord, sabi ko. Kasi nga, nag-sink in na sa akin yung death is not something that you should fear. Although yun ang mga ina-expect mo, sarap makikita ko na si Lord, sabi ko. Iba yung dating eh. Ano mamadaliin? Wag mong i-fast forward. Oo nga. And then kasi when you're doing, pa. no, actually, when you're giving your best each day, kasi ako talagang inano ko na sarili ko yon na I do my best in every, lalo na pag nag-talk ka maghapon, and then you had a nice talk. Parang, wow, feel yung, yung, di ko man napapagod, sabi ng mami ko, ang sarap ng feeling pag nagawa mo yung day mo to its best na binigay mo, no? Ang sarap ng tulog mo eh. Yun, hindi ka napapagod. That's very true, no? So, ito nga yung parang mayroong may element na it's yung ating salvation. Although, yun nga, yung sama-sama tayo, no? There is the communal aspect, no? The communal aspect of attaining salvation. Pero, as an individual din, darating sa atin yan. Opo. Diba? Hindi naman lahat tayo sabay-sabay tayong mamamatay, no? Pero to each its own, sabi nga. Being okay, ready. may tayo? May text tayo. Sige, okay. 87-8708. Don't look for flaws as you go through life. It is easy enough to find them. It is wise to be kind and sometimes blind and to look for the virtues behind them. Good evening po, mga kabarkada, from John Arl. Si Jonard. Hindi siya nakarating kahapon. Yeah. Supposed to be kasama Taga-Pau Son. siya. Opo, kay Father Aris Maniago. Thank you, Jonard, sa iyong Thank you for that reflection. beautiful Oo. thought. Yan, meron pa? Wala na? Okay. Yun nga, yung ating pinag-uusapan, kailangan po, yung ine-expect sa atin, inaasahan sa atin ng Panginoon, wag natin paaasa naman sa iba. Sa iba. Diba? Okay, papasa mo dyan sa ibang tao, no? Sila po ang makikinabang, hindi kayo. Oo, yun na nga. Totoo yun. May kanya-kanya tayong kaluluwa eh. Ano gagawin nila? Manonood na lang. Yun na nga eh. Paano yung kaluluwa niya? Manonood din. That's right. Kaya, yun pong pwede nating magawa, lalong-lalo yung mga kabutihan, no? Kabaitan na dapat nating
igawin sa ibang tao, no? Ito po inaasahan sa atin ng Panginoon. And I think that's one good way na yun nga na mapapakita natin na talagang niligtas tayo at ligtas tayo sa ating Panginoon, no? Hindi po pwede yung parang dahil naging Katoliko ka automatic, di ba? Kailangan patunayan po natin yung ating pagka-Katoliko, Walk no? the talk. Yes, you have to walk the talk. Kaya yun nga, dahil individually we have to be accountable, Opo. no? Kukunin tayo ng Diyos in an individual basis. Kaya sabi nga dito sa pinakahuling statement, no? Kailan, Lord, ang mangyayari ito? Yan po yan. Where the body is, there the eagles will be gathered together, no? In other words, sinasabi ng ating itong analogy nga ito about eagles and vultures, no? It's inevitable, no? Kung minsan may mga yung life-threatening or life-changing event and cause will take place, no? When the necessary conditions are fulfilled. Kaya kailangan talaga yung parati tayong nakahanda, no? At yun nga, yung isipin po natin, are we really doing the will of God, no? In our life. Okay, mayroon pang isang texter. From 1977. Good evening po, Father Pep and sisters. Bago ko po binuksan ang radyo, nagko-color ako ng album ng The Creed at tamang-tama sa larawan ng mga nalulunod na tao at ang arka ni Noe. At natutuwa ako at nakapaghanda-handa habang naglilibang. God bless. Sister Fe. Hi, Sister Fe. Hi, Sister Fe. Hi, Sister Fe. Oo. Kaya pala nagko-color ng Creed. Siguro gagamitin po niya na material. Okay. Sa mga Sa mga, tama po ba, Sister Fe? audiovisual material Gagamitin siguro. niyo sa pagtuturo. Yes, of course, no? Yan, napaka-creative naman ni Sister Fe, no? Ginagamit Thank you so niya yung much gift ni for God that, sa kanya. insight. Okay, wala na tayong oras at let us conclude our Friday episode with a beautiful prayer to be read to us by Sister Daisy. Lord Jesus Christ, I place all my hope in you because you have redeemed the world by your death on the cross and by your victory over the grave. Help me to never lose sight of the goal of heaven, that I may live each day in joyful anticipation of your return in glory. Amen. 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 Okay, may mga announcements ba tayo? Bukas may klase, no? May klase po bukas po. At pinapa-announce ni Sister Son, I think we have a new Facebook account sa Alfie. Ay, nakita ko po kanina. Meron nga. Ano nga? Alfie ASF. Alfie. Ha? Alfie CC. Yan, no? dash ASF. Yes, Alfie CC ASF. Ito yung yung Facebook account ng Facebook ating account. Alfie, yung ating Formation Institute, no? Opo. Okay. And then of course may klase bukas, 'di ba? Opo. Yan, yung ating mga estudyante, makita-kits tayo bukas, 8 to 10 tayo sa ating last, I think it will be our last lecture, no? Ay, opo. Sa pastoral management. Opo. Okay, may ano pa kayo, announcement? Wala naman. Wala na? Okay, magpaalam na kayo. Sige po, Sister Karen? Batiin ko po muna yung Of course, mga sige. girls kanina na nasa labas pero umuwi na kasi nag-mission kaninang Talaga. hapon. Si Bernadette at si Karen, si James, and of course, si Satril, ang ating anong tawag natin sa kanya? Ang Organist. Ayan. O, Sach, dinig mo yan si Father Pep. Magaling ka nga daw. Oo. At dininang keng may paoras na po. Wow. Okay. Sige, paalam ka na. Salamat po sa pakikinig sa atin ngayong gabi. Sana po maganda ang inyong weekend. Yan. Thank you. Opo. Sister Daisy? Thank you. Ganun din po at ko'y nagpapasalamat po ako at bumabati muli sa ating mga tagapakinig sa ating provincial jail. At meron din po tayong regular listener, yung pong kapatid ni Father Norman Vitug, si Ate Lisa. Ay, si Ate Opo, Lisa. at saka po yung mga kamag-anak ni Brother Danny, sila Ate Sisette, tsaka yung mga Enriquez. Magandang gabi po. Thank you. Okay, at baunin po natin ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, no? Parati po tayong nakahanda, no?
And I think the best way is really to live each day to the fullest, no? Lahat po tayo sana ay maganda sa pagdating ng Panginoon, no? At kung ano man yung kalooban ng Panginoon at anumang panahon, anumang oras, ay parati po sana tayo maging masaya sa kanyang pagdating, no? Huwag po tayong matakot at maganda sa kanyang pagdating. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend po. Ingat lang at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekend!